Kung may kwarto sa bahay nyo na matagal nang sarado, huwag mo nang bubuksan. May mga pinto kasi na hindi talaga para sa atin. Ang kwentong ito tungkol sa isang pinto na binuksan ko nang hindi dapat ginawa. Lumipat kami sa isang lumang bahay sa probinsya. Mura lang namin nakuha. Masyadong mura para sa laki at ayos nito. Sa unang tingin, okay naman, pero may isang bagay na napansin ko agad. May isang pinto sa taas. Palaging nakasara at may kandado. Nung tinanong ko yung dating may-ari, ang sabi lang niya, huwag niyo yang bubuksan. Wala nang paliwanag. Pero sa tono niya, parang may tinatago siya. Unang gabi pa lang, may narinig na ako. Parang may kumakatok sa taas. Akala ko, guni-guni lang. Pero sumunod na gabi, bumalik ulit. Mas malakas na. At may kasamang boses. Buksan mo! Napaupo ako sa kama. Sigurado ako. Wala namang tao sa taas. Kasi wala namang gumagamit ng kwartong yun. Hindi ko na kinaya. Umakyat ako. Tahimik ang buong bahay. Pero pagdating ko sa pinto, napansin ko, hindi na siya nakalock. Dahan-dahan ko itong hinawakan. Malamig. Parang yelo. At bago ko pa mabuksan, may narinig akong bumulong sa likod ko. Huwag. Pero huli na. Binuksan ko na. Pagbukas ko, walang laman. Walang gamit. Walang ilaw. Pero sobrang lamig. Parang may presensya. May nararamdaman akong nakatingin sa akin. Tapos may napansin ako. Sa loob ng kwartong yon, may isang pinto. Mas maliit. Mas madilim. At bahagyang nakabukas. Lumapit ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may humihila sa akin. Habang papalapit ako, dahan-dahang bumubukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Ako. Nakatayo sa loob. Nakatitig sa akin. Ngumingiti. Pero, mali. Hindi ako ngumingiti ng ganun.
Bigla siyang lumabas. Ako pa rin ang itsura, pero hindi na ako yun. Lumapit siya at bumulong. Salamat, nakalabas na rin ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. At sa isang iglap, naramdaman kong nahila ako paloob. Sa loob ng ikalawang pinto. Pagdilat ko, nasa loob na ako, nakakulong. At sa labas, nakita ko ang sarili ko, nakangiti, habang isinasara ang pinto. Ngayon, kung may narinig kang kumakatok sa isang saradong kwarto, huwag mong bubuksan. Kahit pa ikaw ang tumatawag. Dahil baka hindi na ikaw ang nasa labas. At ikaw na ang naghihintay sa loob.